Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:02 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mensahe ni Harry Roque kay Alan Peter Cayetano. Nagmensahe siya at napanood ko sa YouTube. Ang sabi niya, laban lang Alan. Yan po ang sinabi niya. Kaya ang title ko ngayon ay Laban lang Alan, said Harry Roque. Yan po ang title ko ngayon. At yan ang i-discuss ko ngayon. Ay nasa ibang bansa siya, nagtatago siya, pero sinabihan niya si Alan Peter Cayetano, laban lang, di ba? Ganun po yun, di ba? Akala mo naman may ipaglalaban, di ba? Ay una-una ay bakit nagtatago kayo? Hindi ba? Si Bato de la Rosa nagtatago. Si Harry Roque nagtatago. Yung magnanay na dalawa, si Loren Regarda at saka si Leandro Leveste, hindi ba? Pumunta ng ibang bansa. Pero ako po, naniniwala po ako na malamang hindi na babalik yun. Sa laki at malawak yung yung pinaggagawa nila hamak mo, kinuha nila ang prangkisa, wala naman silang kumpanya, hindi ba? Ay ito naman mga walang hiyang mga kongreso, hindi ba? Yung kongreso pinaburan. Bakit mo? Wala ba kayong mga engineers dyan? Ang tanong ko po, wala ba kayong mga staff na mga engineers dyan? O yung na-assign sa mga design o mga project management o mga construction? Hindi papayagan na magkalisensya ka kung wala kang alam o wala kang kumpanya. Hindi ba? Ay yan po ang tahasan na talaga na wala ng batas-batas Hindi ba? With impunity nga nung panahon ni Duterte po yan. Nung mga panahon na yan, kaya nga ito si Alan kasama dyan Kasi nga ay bataan siya ni Duterte Vice President siya ni Duterte doon sa halalan, hindi ba? Ay natalo, pero pinaburan ng pinaburan. At ayan nga ngayon, ang nangyayari ay medyo late ako ngayon kasi pinanood ko muna yung discussion ni Attorney Enzo patungkol dyan sa land reclamation dyan sa Taguig at yung paligid siguro dyan. Hindi lang Taguig yan ni-reclaim nila pala ang lawa ay bawal yan. Pero pinalitan nila ng ibang pangalan. Ang ginamit nila ay slope protection. Ay i-discuss ko po yan ng panibago kasi engineer po ako Naintindihan ko yan na ang slope protection ay sa mga kabundukan lang yan po. Sa mga bundok. Kung ang diferensya ng level mo, slope nga level ground ay simple kung matarik yan, nilalagyan ng slope protection. Ay dyan sa Taguig, wala namang kabundukan dyan Mayroon siguro mga kasi kabisado ko yan Taguig May medyo pataas dyan, lalo na dito sa may Bikutan ata pero hindi naman talaga yung kabundukan na may slope. Hindi rin pwede ang flood control dyan kasi nga lawa na i-discharge na agad kaya naku po, kalukuhan talaga. Pero nga ang sinasabi ko po sa inyo, mahiwaga po ang salita at makapangyarihan
at corrupt. Yung land reclamation na ginawa nila ay ginamitan nila ng slope protection para hindi masita. O ay kasi nga ay corrupt nga ang communication eh. Parang ganun lang yan kay Gloria Macapagal Arroyo. Nung nakipagkasundo sa China, nung mga panahon na yan, maraming umangal. Kasi nga, joint exploration ng langis. Oil joint exploration ay sinita siya ng mga civil society. Hindi mo pwedeng i-joint exploration yan kasi nga EEZ yan, Exclusive Economic Zone. Ano po ang ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo? Pinalitan ng pangalan ay seismic. Ginawa pang seismic, hindi na inilagay yung oil. At yung exploration ay pinalitan naman ng research. Ayan po. Seismic research. Ganun po yan eh. Para lulusot kasi nga corrupt ang communication eh. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic po natin ay mga kababayan, mga minamahal, ay ito patungkol dito kay Harry Roque na nag-advise siya kay Alan Peter Cayetano na laban lang, di ba? Akala mo naman may ipaglalaban. Wala naman eh. Wala naman kayong ipaglalaban eh. At alam nyo yan na talo kayo dyan kasi overwhelming po ang mga ebidensya, mga proof and evidences, hindi ba? Overwhelming. Ay lalo na yung mga testimony. Hindi ba? Ngayon nga ito kay Alan, nababasa ko mga taga-Taguig na ay opo, malawak po yung reclamation nila dyan. Ayan, sila ang nagsasalita, sila ang nagsusumbong kasi nga dyan sila natutulog, dyan sila nakatira. Bakit hindi nila alam yan kung gaano nakalawak yan? Hindi ba? At ang mahirap pa dyan, binibinta pa ata ni Alan. Highest bidder. Ay, ayan po, hindi ba? Tubo ni Lugaw. Hindi ba? Ayan po Kaya nga, yung sinasabi ni Harry Roque na laban lang Alan, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari. Ay lalo na ito si Pia, kasangkot pala yan 4.7 billion ang naikuan nila yung ano bang tawag doon? Yung insertion sa budget. At ito naman si Alan Peter Cayetano ay 6 point something billion sa insertion niya. At yan ang pinipili nila. Yang ganyan. Papaanong slope protection yan wala naman bundok yan. Hindi ba? Kung may bundok yan, pwede pa. Ay wala Siguro, ang tawag dyan, flood control. Kung mayroon man. Iluluwang ang ilog o kaya sisimintuhan ang ilog papuntang dagat o papuntang lawa. Hindi ba? Ay hindi pa nakontinto ron. Ang ginawa pa ay nag-reclaim pa. Ay siyempre ay per square meter po yan. Kung maibinta mo po yan, hindi ba? Ni-reclaim o kaya ay tinambakan tapos ibibinta. Ay, naku po, hindi ba? Kaya, papaanong sasabihin nito ni Harry Roque na laban lang Alan? Hindi ba? Ay, yun lang pinagagawa niya dyan sa Senado nung presidente siya na nagpaputok sila, hindi ba? Kunyari may barilan, hindi ba? Ay, kalukuhan na po yan kunyari nilulusob sila, hindi ba? Ayan, hindi niya matakasan yan. At yung pagpatakas pa niya kay Bato de la Rosa. Na pumasok si Bato de la Rosa para ibuto. Hindi ba? Ganun po katindi si Alan Peter Cayetano.
Bagamat ayaw pumasok ni Bato de la Rosa kasi nga ay kuan na yan, pinaghahanap na may arrest warrant na yan ayaw pumasok, pinapasok niya. At pinatakas niya. Ayan po hindi ba? Kasama ang assistant nila ay si Robin Hood Padilla. Kaya abangan po natin itong susunod na mga araw. Baka kakasuhan na rin ito si Robin Hood Padilla Ay ang sabi niya wala daw siyang ginawa na masama. Ay putris yan. Ay bakit hindi masama yan na andyan na, pinatakas mo pa? Ay simpre, sige, kung hahanapin mo ang isang tao na ganyan kay Bato de la Rosa, milyon po ang gastos dyan. Milyon. Kasi kailangan mo ng mga informer, kailangan mo ng huhuli dyan. Isang batalyon, baka hindi magkasa dyan baka isang division, hindi ba? Composed of 5,000 men, hindi ba? Di gastos yan. Isipin mo lang yan, Robin Hood Padilla. Gagastos tayo para hulihin? Ay daan dyan na? Hindi ba? Nangako na yung custody ay sa inyo, pero kung kailangan na, ay ibigay nyo. Ay naku po. Hindi ba? Walang isang salita, walang kwentang tao. Hindi. Ay lalo na ito si Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, ay wala namang batas, sabi niya ayan po puro ganun walang batas. Walang arrest warrant na inisyu daw ng local court. Ayan po Hindi ba? Ay hindi nang aarestuhin ng local court yan. Walang mag-judge. Walang judge na mag-i-issue kasi nga ayaw na ng mga Pilipino na pumunta sa local court kasi alam nila na babayaran o nasusuhulan. Magtanong po kayo yung mga biktima ng mga EJK, lalo na yung mga mahihirap. Ay, wag na sir, sabi nila. Wag na sir, ayaw na namin sir. Bakit? Aayusin lang nila yan Hindi ba? Tignan nyo po yung nangyari kay Bong Revilla, hindi ba? Si Bong Revilla nakakulong na. Ay yung 124,000 hindi pa niya binabalik Hindi ba? Tapos na-involve na naman siya sa 92 million. Ay nakalaya ngayon kasi pinalaya ng Sandigan yung 2 tao diyan. Sino ba 'yun? Si Associate Justice Ronald Moreno ang nagpalaya at saka itong isa si Associate Justice Brian Anthony de los Santos. Ayan po Hindi ko sinabi na binayaran sila, pero ang nakasaad po sa Biblia, mga judges, huwag kayong tatanggap ng suhol kasi nakakabulag yan. At nakaka-alter yung gift po, yung mga gift yung mga suhol, kung ano ba yan, ay very maliit lang ang definition yan. Hindi natin alam kung anong tawag dyan, kung suhol o gift. Huwag kayong tatanggap ng gift kasi nakaka-alter din ng mga desisyon ng mga learned people. Naa-alter yung content. Kung ikaw ay content creator at tumatanggap ka ng gift, ay simpre iisipin mo yung gift. Hindi ba? Ayan po totoo po ang sinasabi ng Biblia. Kaya ako, parati kong sinasabi dito, yung Biblia. Kasi hindi nyo pwedeng baliin yan Ang Biblia po ay ito sa Proverbs pa ito 3,000 years ago na ito Hindi nagbabago. Do not receive bribe because bribe can blind the eyes and alter the decision or the content or the narration. Hindi ba? Yung narration ng mga may katungkulan o may alam sa batas, nababago po Hindi ba? Ayan po. Ay ngayon ay nagmensahe si Harry Roque kay Alan, laban lang. Aywan ko kung ano ang ibig sabihin ni Roque.
Hindi ko na maintindihan talaga yan. Una-una ay bakit nagtatago ka dyan? O, paano kang paniniwalaan na ikaw mismo mabigat ang kaso mo? Hindi ba? Ay ito rin si Alan, mabigat ang kaso niyan. O, pero papaano makakalaban si Alan, napakabigat ng kaso. Ayan nga napakabigat Para lang yang ganun kay Loren Legarda na kinuha nila ang prangkisa tapos ibininta nila sa Meralco kasi wala nga silang kakayahan Ay mga gunggong naman itong mga kwan na ito, itong mga nag-i-issue ng prangkisa. Dapat yan, bago nyo isyuhan ng prangkisa, patunayan niya na kaya niyang gawin yan, na may mga tauhan siya, na mayroon siyang ginawa noon pa na mga project na maliliit. Kung ano man yan, kung ano man yung prangkisa na ibinigay nyo. Hindi ba? At saka, bakit ganun ang prangkisa? Inubos na. Hindi ba? Siya ang bibili ng mga equipment at siya ang magbibenta. Siya na rin ang gagawa ng mga... Mali po yan Siya na rin ang gagawa ng mga power plant. Walang ganyan. Siya ang magbibenta ng mga equipment tapos siya na rin ang gagawa ng mga power plant. Wala pong ganyan. Makinig po kayo sa akin at ako ay inaral ko yan. Ang power plant, iba ang gumagawa. Usually, Westinghouse. Ayan, O kaya yung mga ibang malalaking kumpanya. Sila lang po ang pwedeng gumawa ng power plant. Kinukontrata nila yan kasi nga ay buong daigdig na gumagawa sila Parang ganyan sa Hitachi, hindi ba? Hitachi ay yan din gumagawa din ng power plant yan Ay bakit bibigyan mo ng si Loren Legarda ang gagawa ng power plant? Yung kwan pa, yung bagong power plant na kwan, yung solar, hindi ba? Tapos siya na rin ang bibili at siya lang ang magbibenta, ay kalukuhan yan. At ang sabi ni Kwan, inuoperan daw siya ng 10 million noon para apurbahan si Atienza, yung dating mayor ng Maynila. Maaring totoo yun Inuoperan yung mga congressman para apurbahan, pero hindi raw niya inapurbahan. Sabi ni Atienza, si Lito Atienza, ay ayan po yan, di ba? Ngayon ay overwhelming ang ebidensya, bunga marahil ng works with impunity. Ayan po Babalik at babalikan natin ano ba yung nangyari nung kapanahunan ni Duterte. They act with impunity. Ano bang ibig sabihin ng impunity? Walang batas sa kanila Walang batas-batas, ako ang batas. Ganon po yan na nakasulat sa Biblia. Pero ang katotohanan po dyan ay hindi ba sila hinuhuli nila mga rebelde, hindi ba? Hinuhuli nila sila yung mga sila Loren Badoy. Ayaw daw nila ang rebelde. Ayaw nila ang komunista. Ayaw nila yung mga radical, hindi ba? Ayaw nila Pero ang katotohanan dyan, ang totoong rebelde po ng batas, ay ito sila Alan Peter Cayetano kasi si Duterte. Bakit? Ang definition po ng rebelde sa Biblia, the rebel against the law of God. Ayan po. At ang batas natin ay huwag kang magnanakaw, hindi ba? Nanggaling po yan sa law of God Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Ay ginagawa nila Kaya rebelde sila, the rebel against the law of God. At pwede ko rin sabihin, sa kanila, ayaw nila ang batas Kasi ang gusto nila, sila lang ang masunod. At yan ang nangyari sa kapanahunan ni Duterte. Kaya walang ligtas ito Bakit? Ay ang lalaki po ng kaso nila Kaya ang tendency po niyan ay magtatago yan. Hindi ba? Ganun kay Bantag. Nagtatago. Ay with impunity kasi Sila ang batas. At kung haharangin mo sila,
Kung sumasalungat ka sa kanila, bilanggo ka. Ganun sa ginawa nila kay Laila de Lima. At kung may kumpanya ka, ganun sa ginawa nila sa ABS-CBN, pinasara nila ang ABS-CBN o hindi binigyan ng prangkisa, which is economic sabotage po yan. Gusto natin bilang isang tao o bilang isang mamamayang Pilipino, gusto natin na ang communication natin ay yung mga communication company natin ay sila up to date sa mga makinarya. Ay bakit pinasara nyo? Ay ang ABS-CBN ay sophisticated ang mga makinarya yan. Bakit pinasara nyo? 11,000 na mga tauhan naliop. Bakit pinasara nyo? Ayan po with impunity. At yung pardon ni Trillanes, niribukan nila, hindi ba? Sa Pilipinas po, wala pong nangyari na ganyan. Ino-honor po yung deklarasyon ng yung presidente dati. Ino-honor po yan. Ay lalo na yan, hindi naman si Pinoy ang nagpalaya dyan eh. Ang nagpalaya dyan ay ang Kongreso. Kaya batas po yun. Batas po yun. Hindi naman nahatulan si Trillanes eh. Kaya walang pardon yan. Hindi pwedeng ipardon. Kung hindi, habang nasa kulungan ay nag-declare ang Kongreso na wala na yung kaso. Ganun po yan. Tapos iriribuka. Iriribuka lang ng isang tao. Ay gulo kako ito. Rebelde ito. Magre-rebel ang mga tao. Kasi nakita nila eh. Hindi ba? They work with impunity. At isa-isa na nga sila nakakasuhan. At mabibigat po ang kaso. Kasi nga with impunity walang batas-batas. Gusto nila kasi sila ang batas. Nakasulat po yan sa Biblia. Ang taong diktador o ang taong yung gusto sa kanya mapunta lahat ang kapangyarihan. Opo. Ang tao gusto lahat ng kapangyarihan sa kanya. Tignan niyo po si Kibuloy. Spiritual advisor lang siya. Pero kung magsalita noon, presidente na rin siya, hindi ba? Ipapasara daw niya ang ABS-CBN eh. Ayan po eh. Kasi nga ang tao, natural sa tao ang sakim sa kapangyarihan. Namana natin yan kay Satanas o kay Lucifer. Kasi ang kaso po ni Lucifer noon, malamang wala pang tao eh. Kasi hindi nakasulat eh kung kailan nangyari ito eh. You were created perfect or blameless in all your ways. Sinabi po ng Biblia kay Lucifer, create siya perfecto na walang kapintasan o lahat ng ginagawa niya tama. Until one day or until finally or until aywan ko kung paano nakita ng Panginoon. Ay alam ng Panginoon po yan eh. Iniquity was found in you. Ayan po. Ay ano po yung iniquity? Ayun lang nga, gusto niya lahat kapangyarihan sa kanya. Yun po ang kasalanan ni Lucifer. Gusto niya sambahin din siya katulad ng Diyos. Ngayon, naipamana po yan sa tao. Kaya ito si Duterte noon, kailangan hawakan niya ang Kongreso. Kasi nga ganun talaga ang tao eh. Bagamat nasa konstitusyon na tayo ay may legislative, tayo ay may judiciary, hahawakan talaga yan eh. Ng isang taong nagmana kay Lucifer, namana po yan eh. Manamana po yan. Ngayon, maaalis lang yan kung ikaw ay kahabagan ng Diyos. Pag hindi ka kinahabagan ng Diyos, sabihin ko na sa iyo, hindi ka makakaalis dyan. Kung ikaw ay nagnakaw, sa first time, katulad ni Jinggoy Estrada, nagnakaw na yan sa Waiting Lord. Nagnakaw na yan, dabilanggo na yan eh. Pagdating kay na pulis, nagnakaw na naman, hindi ba? Ngayon na naman, flood control na naman, sa Bulacan, hindi ba? Bulacan ang tinira naman. Ayan po hindi po magbabago ang tao. Maniwala po kayo sa akin.
unless na ikaw ay kahabagan ng Diyos. Kaya nga po, mga kababayan, mga minamahal, ang nilalakad ko po dito ay parati tayong hihiling sa Panginoon na tulungan niya tayo, na kahabagan niya tayo. Grasya lang o grace lang o yung unmerited favor lang. Kaya ka makakaalis dyan. Kung hindi ka tulungan ng Panginoon, tuloy ka. Tuloy-tuloy ka. Maniwala pa kayo sa akin. At parating yan ang sinasabi ko. Isishare ko lang po ito sa inyo ha. Itong, tatlong verse lang, Numbers 32, verse 23. But if you do not do so, then take note, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Ang kinuha ko lang po dito, yung kasalanan mo, mahuhuli ka o makikita ka ng kasalanan mo. Pero parati kong dinidiscuss ito, ay ito po yung yung mga tao na doon sa Israel na ayaw tulungan yung kapatid nila o yung ka-Israel nila sa gira. Pag hindi mo tinulungan, ang sabi ng Panginoon, pag hindi mo tinulungan ang bansa mo, be sure, sabi niya, be sure you have sinned against the Lord, and your sin will find you out. Yan nga ang nakikita ko dito kila Alan Peter Cayetano. Ayan o yung mga alipuris ni Duterte na sobra sila noon, hindi ba? Sumobra, with impunity nga eh. Ngayon, Luke 12 verse 2, there is nothing concealed that will not be disclosed, and nothing hidden that will not be made known. Ayan po, parati natin ginagamit yan. Wala daw lihim na hindi nabubunyag at yung nakatago na hindi nakikita o made known na nalalaman. Hindi ba? Ayan, tinatago nila, hindi ba? Tinatago nila. Pero ang katotohanan po kasi ay Diyos ay. Hindi mo pwedeng itago yan. I am the way, the truth, and the life. Sabi po ni Jesus Christ, So, yung truth ay, po yan Diyos po eh. Kaya, lalabas at lalabas, Ngayon, ay Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, he will reap in return. Ayan po. Napaborito ko po ito. Do not be deceived, my beloved. God is not mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Ayan po, Kung ano ang iyong inihasik, yun din ang iyong aanihin. At yan na nga ang nangyayari. Ngayon, balikan natin si Harry Roque. Bakit sinasabi niya, laban lang, Alan? Totoo ba yan? Ay, hindi nga makakalaban eh. Kasi nga, nung umakto kayo, nung namayagpag kayo, ay, with impunity kayo eh. Walang batas-batas sa inyo noon. Kasi nga, umaasa kayo kay Duterte. Ay ngayon, hindi ba? Sa ngayon, ay mismong si Duterte ay nakakulong na. Pero alam ko yan, nakakulong yan dyan dahil kamay na ng Diyos ang gumalaw dyan. Who is this stupid God? Sabi niya, ay kinausap ako nung elder dito sa simbahan namin, dito sa Amerika, dito sa Los Angeles. Simon, sandali lang, sabi niya sa akin eh. Totoo ba na sinabi yun ni presidente nyo? Oo, kako. Sinabi talaga? Oo, kako. Yung elder sa amin ang sabi niya sa akin, sa tanda ko ito, sabi niya sa tanda ko ito. Halos hindi na nga siya makarinig eh. Member ng church namin, sa tanda ko ito, kanya, pagbabayaran niya yan. Sabi niya ganun sa akin eh. Ay, ganun nga sir, siguro kako yan. Ay, ayan lang hindi ba? Nakakulong na siya. Hindi ba? Ayan po eh. Kaya hindi na makakalaban itong mga alipuris ni Duterte. Ano ang gustong sabihin ni Ay ikaw mismo nagtatago ka. Dapat ikaw ang unang lumaban. Kung sigurado ka na wala kang kasalanan, sigurado ka pala eh. Lumabas ka, hindi ba? Magpakita ka at lumabang ka. Ay kaya yung salita na ganyan ay salita lang po yan eh, hindi ba? Salita lang yan eh.
Ang sabi po ng Biblia, do not participate in the unfruitful works of devil, but rather expose them. O, yung pala, yung let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan po nakasulat eh. Ay, corrupt communication po yan eh. Laban lang, Alan. Hindi ba? Alan, labang lang. Ay, ikaw mismo, hindi ka makalaban eh. O sige po, at hanggang dito na lang po, at dalan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana ay tayo ay bigyan niya ng wisdom sa ating pagkikinig, At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.